Okay, at this point, let's go back to our News 5 correspondent in Davao. We have Bril Montalvo. Bril, kamusta na ang sitwasyon dyan? Pauline, alam mo, tahimik pa rin dito sa paligid ng City Hall ground dito nga sa Davao City at wala tayong mga nakikitang mga taga-suporta, mga Davaoenyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nandito at may mga programa o aktibidad. So the whole day sa ating pag-aabang dito ay walang isinagawang programa or activity in support with former President Rodrigo Duterte sa kanyang confirmation of charges hearing dito sa Davao City ngayong araw. Pauline. Pero Bril, nasa naman ang mga anak ng dating Pangulo? Sila ba ay nandyan sa Davao? Alam mo kanina Pauline na ay naglumahok tayo dito nga sa itong flag raising ceremony ng City Hall kaninang umaga at expected natin si Mayor Bassett Duterte at Vice Mayor Rigo Duterte pero hindi sila nakadalo kanina sa flag raising ceremony. At sa ngayon wala tayong impormasyon kung nasaan si Mayor Baste, maging si Congressman Pulong Duterte at ito nga si Kitty at maging si Vice President Sara Duterte. Pero sinisubukan nating hingan sila ng reaksyon hinggil nga dito sa confirmation of charges ng kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaso na crimes against humanity sa ICC. At ngayon lang ay nagpalabas ng statement nga itong si Davao City 1st District Congressman na Pulong Duterte at ang sabi niya, tinanong niya yung kini-question niya yung ICC. Kung justice talaga ang hanap nila, sana una nilang tanungin kung may jurisdiction ba kayo. Yun yung sabi niya sa ICC, Pauline. At pangalawa, kung may jurisdiction man kayo, crimes against humanity na pala ang pagsugpo ng kriminalidad sa sariling bayan. Yun yung mga ilan sa mga statement or mga tanong ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte sa ICC ngayon sa kasagsagan ng confirmation of ito nga confirmation of charges ng kanilang ama dito nga sa ICC. Pauline. Bril, mukhang ibang-iba yung sitwasyon kumpara sa Hague kung saan dumagsa ang mga supporters ng dating Pangulo sa labas ng ICC. Pero dyan sa Davao, tila tahimik nga ang sitwasyon. As you mentioned, yan ba kaya ay deliberate plan na talagang wala munang kahit anong pagtitipon habang kinoconduct itong confirmation of charges proceedings ng dating Pangulo? Yes, tama ka nga dyan na Pulino. Kakaiba itong araw na ito compare doon sa last time noong paghuli or pagdukot umano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte papunta doon sa Dahig. Nagsagawa kaagad ng prayer rally, iba't ibang grupo, halos araw-araw ay may activity dito sa City Hall ground sa Davao City in support kay former President Rodrigo Duterte. At ngayon ay napakatahimik ng lungsod at tinanong natin itong ang Davao City Police Office kung may nag-request ba sa kanila ng deployment for the rallies, maging pro-Duterte or anti-Duterte man dito sa Davao City ngayong araw. Ang sabi ng DCPO ay wala umanong ganyang klaseng activity dito nga sa lungsod. Pero nakaantabay ang kapulisan natin dito sa posibilidad na merong mga pahabol na mga activities itong ang mga pro-Duterte or anti-Duterte ngayong araw sa confirmation of charges ng dating Pangulo dyan sa ICC. Pauline. Oo, Bril, kasi magtatagal itong confirmation of charges hanggang Biyernes. So, as of now, wala pang balita o plano ba ang mga ilang supporters dyan ng dating Pangulo kung sila nga ba ay magtitipon pa in the coming days? Tama ka nga dyan na Pulino, natanong nga natin kanina ito ngang mga ilan sa mga taga-suporta ng dating Pangulo at sabi nila wala umano silang narinig na may mga activity in support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte
ngayon at hanggang sa matapos nga itong confirmation of charges ng kanyang kaso doon nga sa ICC. At ang tanging hiling lang ngayon at panalangin ng mga taga-suporta ng dating Pangulo at maging karamihan sa mga Davaoenyo dito ay mabasura na itong ang kanyang kaso sa ICC at makauwi na siya dito sa bansa, partikular dito sa Davao City kasi namimiss na umano siya ng mga Davaoenyo at considering ang kanyang edad na senior citizen na 80 years old na ang dating Pangulo at mahina na ang kanyang katawan. Dapat ay nasa piling na umano siya ng kanyang pamilya at hindi sa loob ng ICC detention facility. Pauline. Kanina, Bril, nung napakinggan natin yung opening statement ng defense, nilatag nila na yung mga public statements ni dating Pangulong Duterte, ganun lang talaga daw kasi yung kanyang nature ng pananalita. Minsan unconventional, not traditional. Kung siya ay nakikipag-usap sa mga Pilipino, parang kababayan lamang niya. Diyan ba sa Davao, ano ba yung pananaw nila? Paano ba nila tignan itong mga pronouncements, statements ng dating Pangulo? Alam mo, Paulina, dito sa Davao City especially, itong mga Davaoenyo ay normal na sa kanila na makarinig ng ganyang mga istorya, mga testimonya ng dating Pangulo noong ano pa siya dito, noong Davao City Mayor pa ang dating Pangulo at hinahayag talaga ng dating Pangulo kung anong gusto niyang gawin dito sa Davao City para mapanatili ang kapayapaan at minsan nga ay kinakausap pa nila ang kinakausap pa ng dating Pangulo itong ang mga durugista, mga confirmed durugista, mga magnanakaw na mga nahuli na tumigil na sila sa kanilang mga illegal na gawain at para maging mapayapa ito nga lungsod ng Davao. At kung makikita man natin dito sa ating lungsod, ayon nga sa mga na-interview natin kanina ng mga Davaoenyo, ang sabi nila ay payapa umuno ang Davao City dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga Duterte sa kanilang pamumuno. Pauline. Alright, well, maraming salamat para sa update na yan. That was our News 5 Mindanao correspondent, Bril Montalvo, reporting.